Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our YouTube channel. My name is Russell Ocampo at kung kayo po ay bago dito sa channel natin, gusto niyo pong lumago sa ating buhay pananampalataya, gusto niyo pong mas maunawaan yung Biblia at gusto niyo pong mas mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo, then this channel is perfect for you kasi everyday po tayo nagpo-post dito sa ating daily devotion. So, simple lang pong gagawin natin. Magsa-subscribe lang po tayo and then tap nyo po yung notification bell, yung all. Yan na po, manonotify na po tayo sa mga videos na nire-release natin. So, in devotion po natin ngayon, matatagpuan po sa Matthew chapter 9, verse 18 to 26. Now, before we continue, para lang po makuha natin yung pinaka-devotion natin ngayong umaga, yung future po na mayroong perfect world or magkakaroon tayo ng resurrected body, tayo po ay bubuhay mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo in the future. Napakaganda po ng mundo nun by that time. Talagang yung mundo natin ay fully healed, talagang napagaling na sa anumang uri ng mga trahedya, kahirapan, sakit at kung ano-ano pang mga kaguluhan dito sa mundo, kamatayan, lahat po yun papagalingin ng Panginoon. Magiging perfect po yung creation in the future. Mangyayari po yan sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung future po na yon, meron ng mga blessings yon. Kumbaga in advance sa panahon natin ngayon, maging sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Para po mas maintindihan natin, ang tawag po doon ay new creation. Okay? New creation, perfect world. Ganito po 'yon. Ito old creation. So, ito po tinatawag po ito sa Bible, tong new creation na age to come or world to come. Ito naman yung world na kumbaga maglalaho, sasakupin ng kingdom of God or ng age to come o ng world to come. Ito yung perfect world. Now, itong perfect world po na ito, itong plano ng Diyos na napakaganda in the future, hindi po ito purely pang future lang. May mga blessings na po ito in advance na pumasok na dito sa mundo. Kailan po ito nagsimula? 2,000 years ago po, nung sinugo ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, yung new creation pumasok na din dito sa mundo. Yung kingdom of God, or tinatawag din natin new creation, pumasok na rin dito sa mundo. Kaya nag-mix na yung kingdom of God sa kingdom of the world. At meron tayong kasiguraduhan na yung kingdom of God ay magwawagi against the kingdom of the world at masasakop itong mundo na ito ng kaharian ng langit. Basically, yung planeta natin, yung universe, yung creation ng Diyos, magiging heaven po yan. Kumbaga, kasi sinumulan ng Panginoong Jesucristo yung pagsakop sa creation. Okay? So, yan po yung kabuuan ng istorya. Now, ano po ang pruweba na yung new creation ay pumasok na sa mundo? Marami po. Yun po yung pinaka-biblical sa lahat. Kasi una, yung kingdom of God pumasok na sa mundo. At isa sa mga pruweba niyan ay yung miracle ni Jesus Christ. Okay? Yung miracle ni Jesus Christ, proof po yan na yung new creation pumasok na sa mundo. At lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, part na rin ng new creation. If anyone who is in Christ Jesus is a new creation, the old has gone and the new has come. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So, yung mga blessings po ng future resurrection, perfect world, meron ng kumbaga taste yan, may lasa na dito sa mundo natin. Tinatawag natin yung foretaste of heaven. Now, dito sa devotion natin na ito ay patungkol sa kay Jairo, sa babaeng dinudugo ng 12 taon, tsaka sa isang bata na namatay pero muling nabuhay. So nakaranas sila ng some of the blessings of the future. Okay? Blessings of resurrection in the future, in advance na ng Panginoong Jesucristo to some extent. Or yung lasa, yung taste of heaven, or taste of the future resurrection, nalasahan na nila. Okay? So, yun po yung istorya dito. Basahin ko po. So, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, yung ito na tinutukoy rito, ito ay yung devotion natin kahapon. Okay? Habang sinasabi ni Jesus Christ, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Pinuno po ito ng synagogue. Ang pangalan niya po ay Jairus.
Makikita po natin yun sa Luke chapter 8 at sa Mark chapter 5. Okay? Ngayon, pag binasa natin ito, kukuha tayo ng ibang detalye o ilang detalye mula sa kay Luke at kay Mark. So, ang pangalan niya po ay Jairo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae." So, tingnan muna natin yung picture para may image tayo. So, ito si Jairus. Pumunta siya kay Jesus Christ. Sabi niya, may malaki kong problema. Ano yung malaki niyang problema? Kamamatay lang nung kanyang anak. Or, mas madaling i-explain, na si Jairus, bago siya umalis dun sa kanyang tahanan, mamamatay na yung anak niya. So, pagdating niya doon, kaharap niya na si Jesus Christ, inassume niya na patay na yung anak niya. Okay? So, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae, sumama po kayo sa akin at ipatong nyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay." So, pinahayag ni Jairus kung gaano siya nananampalataya sa Panginoong Jesucristo na kahit ipatong lang ng Panginoong Jesucristo yung kamay niya dun sa kanyang anak, mabubuhay. So, tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. So, on the way to Jairus' house, maraming tao nagsusunuran sa Panginoong Jesucristo, no? Gusto nilang makinig or usisain, sino pa talaga si Jesus Christ. Now, sa crowd na yon, sa maraming tao na yon, mayroong isang babae na dinudugo. Okay? Habang papunta si Jesus Christ sa bahay ni Jairus, merong isang babae na 12 years na dinudugo. Walang makapagpagaling sa kanyang kahit sinong doktor. Pero siya nananampalataya siya na kahit mahawakan niya lang yung dulo ng damit ng ating Panginoong Jesucristo, malalasahan niya na yung heaven, taste of heaven, o yung some of the blessings of the future resurrection. Mararanasan niya yung healing. Okay? So, yun nga yung ginawa niya. Ito po ang istorya. So, sabi dito, habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon na ng dinudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." So, yun yung thinking niya, yun yung pananampalataya niya. Mahawakan ko lang yung damit ni Jesus Christ, gagaling ako. So, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Okay? Noong din ay gumaling ang babae. So, si Jesus Christ, siya yung new creation yung beginning ng new creation. Lahat ng nadadampi ng Panginoong Jesucristo, lahat ng lumalapit, lahat ng hinahawakan ng Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ng kagalingan. Those are some of the blessings of the future of the perfect world sa dinala na ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Okay? Kumbaga yung heaven, dinala ng Diyos dito sa mundo at naalalasahan na ng mga tao during the time hanggang sa panahon natin ngayon. So, pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, ay before 23, kuha tayo ng ilang detail sa Luke. So, habang nagsasalita pa si Jesus, kausap niya yung babae, dito sa verse 49 ng Luke chapter 8. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. So, habang pinapagaling ni Jesus, o habang kausap ni Jesus Christ yung babaeng dinudugo at gumaling, may lalaking galing sa bahay ni Jairo. Okay? At sabi, "Patay na po ang inyong anak." Okay? So, may bad news na confirm na patay na yung anak ni Jairus. So, sabi niya kay Jairo, "Huwag na po ninyong abalahin ang guro." Huwag niyo abalahin si Jesus Christ. Hindi niya kailangan pumunta. Patay na. Tapos na. End of the story na. Now, kung ikaw yung tatay dito, ako pa meron akong anak. Just imagine this, namatay yung anak ko. Parang sinaksak talaga sa puso ng napakaraming beses. Marahil yun ang nararanasan ni Jairus during that time. Parang, this is the end of it. Patay na yung anak ko. Sobrang sakit. Pero sabi dito, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manalig ka lamang at siya'y gagaling." Okay? Meron ng blessings na talagang dinadala ng Panginoong Jesucristo dito sa broken world, dito sa mundo ng may puno ng karamdaman at paghihirap. Dala-dala ni Jesus Christ yung biyaya ng new creation. Biyaya ng kaharian ng Diyos. So, meron dito 2 commands at isang promise. Ano yun? Basahin natin sa English. Hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't be afraid, just believe, and she will be healed." 2 commands, isang promise. Don't be afraid, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang at siya ay gagaling. Okay? Minsan, kailangan talaga, yun lang yung gawin talaga natin, no?
Don't be afraid, just believe in the Lord Jesus Christ and He will do what He promised. Pagdating sa bahay, so right after that, tuloy na natin yung story, no? Meron palang ganong eksena na hindi nakasulat kay Matthew. So, habang naglalakad si Jairus papunta ron sa sa bahay, si Jairus at si Jesus Christ papunta dun sa bahay, may ganun palang eksena. So, comfort yun para kay Jairus. Kaya pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta. So, patay na. Meron ng lamay. At ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang yan. Okay? Sabi niya, tulog lang yan. Para kay Jesus, dahil siya makapangyarihan, kaya niyang gisingin yung patay eh. So, para sa kanya, natutulog lang yan. At siya'y pinagtawanan nila. So, pinagtawanan nila si Jesus Christ. Nang mapalabas ng mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Makikita natin dito sa ilang mga account dito, Luke and Mark, na ang sinama niya pala rito sa kwarto na to ay si James, Peter, tsaka si John. Okay? Tatlo sila, yung parents ng bata, si Jesus, tsaka yung pinagaling. Okay? Sila lang yung nakakita ng glory, yung kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo nung pinagaling niya yung bata. So, sabi rito, pumasok sa kwarto si Jesus, so yun yung mga kasama niya, si Peter, James, and John, the parents. Then, sa harap nila, hinawakan niya yung kamay ng bata at sinabi, Talita kum, bumangon ka. Tapos, ang pangyayaring ito ay pinamalitan ng mga tao sa buong lupang iyon. Kasi namangha yung mga tao, bumangon yung patay, lumabas dun sa kwarto at kinamanghanan lahat. No? Yun lang sinabi ni Jesus Christ, bumangon ka, bumangon nga yung patay. This is some of the blessings of the perfect world of the kingdom of God, dinala ng Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito. At iyon yung teaching natin ngayong umaga. Jesus is our resurrection. Yes, future pa yung resurrection, but some of the blessings of the future resurrection meron na ngayon. Sa time ni Jesus Christ, pinatikim niya na sa mga tao, and pwede ring ipatikim sa atin ngayon. Kung pagagalingin tayo, may karamdaman tayo, pinagaling tayo ng Diyos, that's the taste of the future resurrection. Kasi someday, perfect na yung body natin eh. So, number 2, Jesus is our complete healing. Number 3, Jesus sometimes brings the blessings of future resurrection in the present time. No? Number 4, Jesus' healing ministry is a proof that the new creation has entered into this broken world. So, yung healing ministry ni Jesus Christ, ito ay pruweba na yung new creation nag-operate na, nagsimula na mag-operate dito sa mundong ito. Napakaganda po, ano? Kaya pag tayo nananalangin, may karamdaman tayo, hinihingi natin yung kagalingan sa Panginoong Jesucristo. Lord, pagalingin niyo po ako. I know someday, I will be raised again from the dead. Bubuhayin niyo akong muli in the future. Pero pwede ba, Lord, yung ibang blessings, paranas niyo na sa akin, pagalingin niyo na ako ngayon. Kasi itong mga tao na to, nang pinagaling ni Jesus Christ, mga namatay din naman sila eh. So, pinagaling sila ng Diyos sa temporal. Pero may promise na eternal healing. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung eternal healing. Pero bagamat future pa yon, i-resurrect tayo, bubuhayin tayo mag-uli, pwede na pala nating maranasan kahit yung taste lang. Taste of the future of resurrection. So, pwede nating hilingin yan sa Panginoon. Application. Don't be afraid. Just believe. She will be healed. Yan yung sabi ng Panginoong Jesucristo kay Jairus. Sa atin din, sa panahon natin ngayon, huwag tayong matakot. Manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo at tayo ay gagaling. Now, kung hindi man tayo pagalingin ng Panginoon, praise the Lord. Bakit? Kasi meron tayong eternal healing. No? Pero pwede tayong mag-request sa Panginoon, Lord, I believe in you, I trust you. Tulungan niyo po ako, pagalingin niyo po ako sa aking karamdaman. No? And just generous. Mapagbigay ang ating Panginoon. Number 2, be comforted by our future resurrection. Meron kang makaramdaman, maraming mga tao, putol yung kamay, putol yung paa, hindi makapagsalita, pipi, bulag. No, ano yung hope na ibibigay mo sa kanila? Ano yung comfort na ibibigay mo sa kanila? The comfort is future resurrection. Someday, papawiin ng Diyos lahat ng kapighatian, lahat ng sakit, ng karamdaman, lahat ng yan mapapawi. So, be comforted by our future resurrection. Para po sa ating discussion, how can you comfort someone with the truth of the resurrection?
Paano may comfort yung... Ako po, personally, pag kino-comfort ko yung isang tao na may karamdaman, mamamatay na, may cancer, at kung anumang sakit na hindi talaga gagaling, kung hindi magbigyan ng miracle ng Diyos na pagalingin yun at that time, here's the comfort. Believe in the Lord Jesus Christ. Someday, He will raise you from the dead. He will give you a perfect body, a perfect health. At ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." Jesus is our resurrection. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die." Napakaganda pong promise ng Panginoon, ano? So, para po sa ating prayer, no? Think of someone who needs healing right now and pray for that person. Isip po tayo, may karamdaman. Ako, meron akong nasa isip na may karamdaman. Isipin natin, pag-pray natin ngayong umaga, na sila ay makaranas ng healing mula sa ating Panginoong Jesucristo. And para po sa comment section, what have you learned from this devotion? Ano pong natutunan natin sa devotion natin ngayon at paano po natin ito maisa sa buhay? So, sana na-comfort tayo, no? Someday tatanda tayo, manghihina, magkakasakit, mamamatay. Pero tandaan natin, ang Diyos nagbigay na ng solusyon sa atin. Ang solusyon dun sa problema natin sa health, problema dun sa kamatayan, ay yung resurrection. Si Jesus Christ, He resurrected from the dead. That's the beginning of the new creation. It's a guarantee that someday we will also be resurrected from the dead. Kung paano nabuhay mag-uli ang Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, someday, tayo rin ay mabubuhay mag-uli. That is the solution. God's solution to our problem. Yung greatest problem natin, sakit, kapighatian, at kamatayan. No? At ma-comfort tayo ng katotohanan ng yun na meron tayong resurrection. Bubuhalin tayong mag-uli ng ating Panginoong Diyos. So, para po sa comment section natin, ano pong natutunan natin dito sa devotion natin at paano natin ito masasabuhay. Magsulat po tayo sa comment na mabe-bless yung mga babasa. No? God bless you po. Pag-pray po natin yung mga may karamdaman by the end of this, pagkatapos ng video na to. At sumayin nyo ang pagpapala ng Panginoon. Kita-kita tayo bukas, 5 a.m. Dito pa rin sa ating 5 a.m. daily devotion. God bless you po.